mais uma vez, Pai, em nome de nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Olha lá. Wala ito, report no. Tagalog, Tagalog. Tagalog. Ha? Ako may taon. Kita ko sa cellphone na. Kare. Oh, kana mo na. Kana. Oh. Galing sa Tagalog. Hello. Yan mo kung anong katsila ko. Lahat yan kung gusto ko gusto eh. So, pati na ang oras na nakaparisya. Kaya kung ano maroon sa ila, bumtag ron sa ila. Sumating po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng ating mga panauhin. Magandang araw po sa inyo. Anumang oras po kaming muli ay nakararating sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig at anumang pong lingwahe po ninyo kami napapakinggan. Minsan pa po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong mabuting pagkakataon upang ngayong araw po na ito ng ika-4 na araw po ng ating mass indoctrination. Ngayon po ay araw na po ng Huwebes. Tayo po ay muling papatuloy sa ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Yesu Cristo. Pinagkakaloob na po namin agad sa inyo. Tutulog ka sa kika. Magandang araw po, gabi, umaga, tanghali, anumang oras po nakarating kayo. Sigal pangihi. Papatuloy po tayo mga kababayan na Pagkilas ako sa ka... pag-aralan ng ating tinutulak ng mga aral, doktrina ng Panginoong Yesu Pero, Cristo. kasi kung nung tubig, Nakita po natin pasan na ako kay ang pananalangin ay hindi isang basta pananalangin ka na lang basta. pero hindi, sakit. May disiplina ang Panginoong Jesus. Paano ka luluhod, kung paano ka magsasalita, Pero,
kung paano ka mananalangin. Ang iyong gaminaw. Alamin natin ngayon, mga kababayan, Ayun lang, siyempre. ano ba yung Oh, pare ka. laman ng panalangin? Lugo ko, umano ko niya. Kasi, Magtuto. Katoliko, may panalangin tayo na Alam mo, gawas mo. Aba, Ginoong Maria, tulong ka ng grasya. Para ka Ito nagkukwento. ko nga. Umano. Unang-una sasabihin ko sa inyo, Oh, di ba? ang panalangin po may laman ayon sa Biblia. Ang laman ng panalangin, hindi po kwento. Tingnan mo anak, kung papiisin na lang. Hindi kwento. Basahin natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po, paghiling sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin, paghiling, request, o petition, kung ano ba ang ating kailangang hilingin sa Diyos. Halimbawa, nung si Judas po, Kanang live na kubutang. Wala Oh. di kumala. Dahil mo. Ang Portuguese niya dali. Oh. Kanang siguro kay live man. Yung mga Tagalog. Tagalog ni siya. Tagalog kabutang. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday! Tama. Oo, mana man na. Sige, kuwan lang niya, recap. Thursday. ang gawa, versikulo 24. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang Ha? Wala lang yung upang CD. tanggapin ang katungkulan sa ministeryong Ay, ito magkakag-CD. at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas yes, babe. upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Pumipili sila Sisintang ko na eh. kapalit ni Judas, mga kababayan. Das ano naman sila. Yung 11 apostol, ara Wala kumpleto siya rin rin. sila, 12 kasi, kaya po 12, Basta yun na nabili. representing sila ng 12 angka ng Israel. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday Kaya lagi na rin. dapat 12 sila ng apostol. Dapat may notes ka sa mga kuwan ba? Eh nawala si Judas. Naaya ko dagang talaga. Nagkulong-kulong ang mga apostol, humahanap ng kapalit. Nakakita sila ng dalawa na pwede pagpilian. Sila'y nagsipanalangin. Tingnan niyo po sa screen, mga kababayan, no? Ito ang eksaktong nasa Biblia. Iya din ito na nandag na Yan inilalagay po natin Sinuot mo sa na screen, bersikulo. sa television screen. Ako ituyo kaya Yan ako po ba? mismo ang nakasulat sa Kasama niya, Biblia. suway-suwayo na ako eh. Tagalog yung Hindi po tayo gumawa niyan, Bisaya. yan po ay nasa Biblia. Ano, original mga Bisaya. Sila'y nagsipanalangin at Sinunod din ako. nagsipansabi, Putok sa gawa. Ikaw, Kana siya. Panginoon, Ang gawa, buhat man nasa na buhat man nasa nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao. Rika rin ako. Ipakilala mo kung alin sa dalawang Ang karoon ito ang ako, iyong good day. hinirang Pwede upang ba? Pwede ba tanggapin gawas ang mo sa katungkulan Diya. sa ministeryong ito Balik ko. at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya Balik mo, makaparoon pwede. sa kanyang sariling kalalagyan at sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Nakita nyo, ang panalangin nila maiksi lang eh. Kung alin lang yung kailangan nila, hindi sila naglitanya, hindi sila nag-40 dias na manalangin. Kasi bawal nga po ni Kristo manalangin ng paulit-ulit gaya ng ating natunghayan sa kasulatan. Ang panalangin nila, yung kinakailangan nila sa pagkakataon. Pakita mo sa amin kung sino ang pwede sa dalawang ito. Makapalit ni Judas. Tapos,
napili sa pamamagitan ng sapalaran ay si Matias. Kaya ibinilang siya sa 11 apostol. O maliwanag ang panalangin, paghiling sa Diyos. Humihiling sa Diyos. Yan po ang kahulugan ng panalangin. Halimbawa, may sakit yung iyong asawa. Simple lang naman Panginoon, ang aking pong asawang katulong sa buhay, merong karamdaman. Pakihaplos mo po. Kailan mo na siya ni Mori? Awa ka po sa amin. Drive mo sa inyo niya. At minsan, wala kang pambili ng gamot. Kahit po sana wala kaming pambili ng gamot, sa kapangyarihan mo'y gumaling ang aking asawa. Yun ang panalangin. Hindi kailangan na maglilitanya ka na kung ano-ano Ang kailangan mo lang naman yung sa oras na yon, sasakay ka sa eroplano, mag-a-abroad ka. Panginoon, alam mo po ang dahilan kung ba't ako aalis. Juan, simbahan. Masakit sa loob ko na iwan ang aking asawa at mga anak pansamantala. Pero sana po'y ingatan mo sila. Meeting mo ito? At ingatan mo rin ang aking pag-aaral. Ito rasa ka ganyan. Tanawag, bumagsak ang aeroplano o lumubog ang barko. Salamat po sa iyo. Kasi yung pong paghiling, may kasamang pagpapasalamat, sabi sa Biblia. Hindi. Yun ang panalangin, simple. Sa Diyos. Ulitin natin yung 4 kapatid na Daniel. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Bakit may kasamang pagpapasalamat? Kasi ang doktrina ni Kristo, pag humiling ka sa Diyos, magtiwala ka na yun ay ibibigay ng Diyos. Kung ikaw ay nasa paraan ang paghiling mo, kung maayos ang paghiling mo, ang tiwala mo, ibibigay ng Diyos yun. Kaya noon pa lang, hinihiling mo pala, nagpapasalamat ka na. Basahin po natin sa Marcos 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ayun, pagka sumasampalataya ka, sa hinihiling mo ay ipagkakaloob ng Diyos. Sumampalataya ka, kang tinanggap mo na at iyong kakabtin. Nananalangin ka na may kasamang pagtitiwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na tatanggapin mo yon at kakamtin mo. Kaya kailangan may pagpapasalamat na agad. Kaya doon sa siling po, sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya po yung panalangin, mga kapatid, ang kahulugan niyan paghiling. Sa ating po pinagawa ng Diyos, kinukwentuhan natin ang Diyos Alam naman ang Diyos Ayan mo, panalangin mo, wala ka naman nililin Kinukwento lang sila bukod na pinagpala. Kaya naman ang Diyos yun, di naman niya nakalimutan yun. Ang panalangin, paghiling. Ang sinasabi mo bukod na pinagpala sa babae mo, pinagpala naman ang pinagpala. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. O, panalangin ba yan, mga kapatid? Ipanalangin niya, kwento yan eh. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon, at kung kami mamamatay, amen. Abay, ikaw nga ang dapat manalangin eh. Bakit inutusan mo yung ina ng Diyos? Bakit naman wala tayong kagalang-galang sa ina ng Diyos? Sabi mo, ina ng Diyos, ba't mo inuutusang ipanalangin ka? Eh, dapat ikaw nga ang manalangin mismo. Yun ang utos ni Kristo. Ang bawat isang Kristiyano, mananalangin tayo. Huwag nating ipapasa kay Maria yung ating obligasyong manalangin. Eh pagkatapos mo sabihin, si Maria, ina ng Diyos, inutusan mo namang ipanalangin ka. At walang katigil-tigil. Panalangin mo kami makasalanan ngayon at hanggang sa kamatayan. Amin. Eh, walang gagawin si Maria niyan. Simple niya, Ako ikuan, kabot. Eh, patay pa naman si Maria. Hindi pa naman nabubuhay mag-uli. Eh, samantalang patay pa ngayon si Maria, eh, utusan mong manalangin araw-araw hanggang sa mamatay ka. Imposibleng magawa ni Maria, patay pa siya. Hindi pa po nabubuhay ang mga patay. Namatay kasi si Maria. Lahat ng namatay kay Kristo, mabubuhay sa huling araw, sa tinatawag na muling pagkabuhay o resurrection. Eh, samantalang patay si Maria, mananalangin ka kay Maria, sasabihin mo, Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami, makasalanan ngayon, at hanggang sa kamatayan ay makasalanan pa rin. Yun ang panalangin natin. Tama po kaya yun, mga kababayan, sa Biblia. Ang Biblia, ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po panghiling, hindi pagkukwento. Kaya, magkwento ka ng magkwento, walang kabuluhan yon. Alam kasi ng Diyos yun eh. Kaya nangyari sa atin, tinuruan tayo ng panalangin wala sa Biblia. Kagaya nung, Toring David, panalangin mo kami. Toring Garing, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Kabanantipan, sasagot yung mga natao dyan. Panalangin mo kami. Pinto sa langit, panalangin mo kami. Talang maliwanag, panalangin mo kami. Mapagpagaling sa mga may sakit, panalangin mo kami. Pagsasakdala ng mga taong makasalanan, panalangin mo kami. Mapang-aliw sa nagdadalamhati, panalangin mo kami. Mapag-ampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Hari ng mga anghel, panalangin mo kami. Hari ng mga patriarka, panalangin mo kami. Hari ng mga propeta, hari ng mga apostol, hari ng mga martir, hari ng kompesor, hari ng mga birhen, hari ng lahat ng santo, haring pinaglihing ginagmana ng sa kanila ng orihinal, haring iniakyat sa langit, haring nakasanto-santusan ng hari ng kapatid,
Pinag-aaralan natin yung sa Biblia. Ang panalangin panghiling sa Diyos. Hindi ko kukwento, hindi ko ulit-ulit. Ang panalangin, kung ano yung kailangan mo dun sa oras na yun, yun ang sasabihin mo. Halimbawa kakain ka, tapos po kasi ng Diyos yun Kakain ka, gusto mong ang kakainin mo makabuti sa'yo, pumikit ka sandali, kapatid. Panginoon, salamat po sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Sana po bindisyonan mo ang pagkain ito, ikalusog ng aming katawan. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Yung utos po ng Diyos kasi, pati sa pagkain, mananalangin tayo. Gaya ni Kristo, bago siya kumain at magpakain, nananalangin muna siya. Basahin natin sa isang talata, 15:36. At kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Ipakain po siya ng halos 5,000 tao. Ay kinuha niya yung tinapay na 7 piraso at ilang mga isda, at siya'y nagpasalamat, sa kanya pinagputol-putol. Sa pagkain po, mga kababayan, dapat magpasalamat din tayo. Manalangin tayo. Basahin natin ang unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap ng may pagpapasalamat. Sapagkat pinakabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Kahit yan ay baboy, kahit yan ay tahong, kahit yan ay hipong maliit, kahit na yan ay alamang, o baka ba yan, o tupa ba yan, o manok ba yan, kambing ba yan, kalabaw ba yan, bago mo kainin, ang utos sa Kristiyano ni Kristo, bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat na itakwil. Kung tinatanggap ng may pagpapasalamat, sapagkat pinakabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya yung ating kakainin, pag tayo nanalangin, binibindisyonan nyo ng Diyos. Ang mga alagad, kung kumain, nananalangin. Ang Panginoong Jesus, kung kumain, nananalangin muna. Nagpapasalamat sa Diyos. Yan po ang mga dapat natin maintindihan tungkol sa pananalangin. Ang panalangin po ay panghiling. Panghiling sa Diyos. Parang request o petisyon sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako. Nahihirapan po akong humanap ng trabaho. Kailangan ko pong kumita para sa aking asawa at mga anak. Bago ka umalis ng bahay, dahil ilang araw ka na naghahanap, wala kang makita. Subukan mo, kapatid, manalangin ka muna. Sana po makakita ako ng employment. Lumakad ka man, may kasama kang Diyos. At ang Diyos po ay hindi magpapabaya sa mga taong sumasampalataya at dumadalangin sa Kanya. Yan po ang dapat nating maging tiwala. Ang Diyos ay laging nakahandang duminig sa panalangin. Ngayon, kailan tayo dapat manalangin? Pero po kasi nananalangin lang pag birthday niya. O kaya pag may sakit. O kaya nasa problema. Pagka ang sakit ay marami, ang pangako ay marami. Ngunit pag ang sakit ay gumaling na at bumuti, Diyos man ay di masabi. Yun. Hindi man mabanggit yung Diyos sa buhay niya. Bakit? Walang kailangan Hindi po dapat ganun tayo.
nasa gipit, nasa maalwan, dapat marunong tayong manalangin sa Diyos. Lagi tayong may line of communication. Napakahalaga po nun eh. Hindi mahirap intindihin ngayon yon, mga kababayan. Di ba kayo ngayon, pag nakalimutan mo yung cellular mo, parang sila na araw mo. Pag wala kang katabing telepono. Bakit? Meron kang mga taong mahal mo na gusto mo laging nakakausap magitan ng cellular. Eh, ang Diyos hindi kailangan ng cellular eh. Luluhod ka lang, mananalangin ka na sa Kanya, makikinig siya. Eh, ang mga tao ngayon, buti pa yung cellular phone niya eh. Maghapon niyang hawak eh, pero hindi niya maalala ang Diyos. Eh mga tao, do not live a prayerful life. Kung manalangin, minsan sa isang buwan, minsan sa isang taon, lalo pag nagigipit. Pero pagka walang problema, ang Diyos man hindi masabi. Yun ang sabi ng ating napakinggan yan. Kaya, kailan tayo dapat manalangin, mga kapatid? Ang sabi po ng talinghaga ng ating Panginoong Jesus sa 18:1 ng Lucas ay ganito. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganglupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, higanti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Tatapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Nagbibigay halimbawa o talinghaga si Kristo. Merong likong hukom, walang pitagan sa tao. Pero namang isang babaeng biyuda o bao na sabi sa hukom, iganti mo naman ako. Ayaw niyang pakinggan yung biyuda, tumatanggi siya. Pero kung kinukulit siya ng biyuda, umayag na siyang iganti niya. Sabi ng Panginoong Jesus, pakinggan niyo kung ano ang sinabi ng likong hukom. Ano ngayon ang konklusyon niya? 7. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirap na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Kung yung likong hukom, gagawan niya ng hustisya yung babaeng biyuda. Eh ang Diyos ba hindi naman siya likong hukom. Siya'y matuwid. Ang Diyos ay hustisya. Ang Diyos ba sa kanyang mga hirang, hindi niya ba igaganti na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi? Nakita nyo? Kailangan pala araw at gabi mananalangin tayo. Walang patid yun, mga kababayan. Yun na naman ang hindi naintindihan ng nagnonobena. Kaya 40 dias dire-diretso. Yun din ang sinasabi. Basahin natin ang unang Tesalonica 5:17. Magsipanalangin kayong Lahat o walang patid. Magsipanalangin kayo walang patid. Nung mabasa ito ng mga taga-pagturong Katoliko, iniuso nila ngayon yung 40 dias na mananalangin walang patid. Yun din inuulit-ulit. Ano po ang kahulugan ng manalangin kayong walang patid? Basahin natin ang 2 Timoteo 1:3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanunuluan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Ayun, ang tinutukoy palang pananalangin walang patid, gabi at araw. Kaya
po sa Iglesia ng Diyos, pagkagising sa umaga, bago gumawa ng anumang gawain, manalangin tayo. Sa gabi naman, bago ka po matulog, manalangin ulit tayo. Kasi yung isang buong gabi, nasa bahay ka nga, di mo naman alam kung anong mangyayari. Pero no, natutulog eh. Nawala ng preno yung truck, sinudsud yung bahay, patay yung buong pamilya. Pero natutulog lang eh. May bumagsak na helicopter, patay sila lahat eh, sulog ang bahay. Kaya, napakahalaga po nung bago ka matulog, sa buong maghapon ng nakaraan. Panginoon, salamat po. Sinawin ko kaming mapayapa sa maghapon. At binigyan mo kami lahat ng aming pangangailangan. Sa gabing ito, nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong lingap sa amin. Sana po'y bantayan mo kami samantalang kami natutulog, ako at ang aking may bahay at mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amin. Simpleng panalangin, malaki ang timbang sa Diyos. Pagkagising, Panginoon, salamat po sa pag-iingat mo sa buong magdamag. Meron kasi, natulog, di na nagising eh. Dahil binangungot. Salamat po sa magdamag, sa pag-iingat mo sa amin. Sa araw na itong panibagong ibinigay mo, ako po'y maghahanap buhay. Maiwan ko ang aking asawa at mga anak. Pakiingatan mo po sila samantalang ako'y wala. Iligtas mo kami sa lahat ng kapahamakan. Sa mga taong masasama at sa mabibigat na karamdaman. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Mga simpleng panalangin ng pagtatagubilin at pagtitiwala sa Diyos. Malaki po ang magagawa nito sa ating buhay. Yung pananalangin sa Diyos. Gabi at araw. Hindi po isang buong araw na uulit-ulitin mo yung panalangin, ang tawag nila ay nobena. Parang nung mamatay yung lolo ko. Ang pangalan ng lolo ko, Tirso Fernando. No. Eh, nung unang araw, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, tapos Ama namin sumasalangit ka, tapos sasabi ka, abagin noong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ulit-ulit yun. Bata pa po ako nun eh. Ulit-ulit yun, ulit-ulit. Kaya nga nakabisado ko eh. Yung mga sinasabi nila eh. At yung nga yung mga toring-garing, panalangin mo siya, bahay na ginto, batalay tanso, yun, mga, kung ano-anong mga gano'n. Nakabisado ko yun eh. Bata pa po akong maliit nun. Eh hindi pala gano'n ang nasa Biblia. Ang panalangin, simple lang. Pakakauntiin mo lang ang salita mo, huwag mong uulit-ulitin. Hindi naman kasi makulit ang Diyos. Ang Diyos ay marunong duminig ng panalangin kahit may bagyo. Gaya nga sinabi ko sa inyo nung unang araw na nagkatipon tayo, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Ayun, kahit may bagyo, naririnig ng Diyos yun. Hindi mo kailangan ulit-ulitin, habaan ng mahabang mahaba. Kasi ang sabi ng Biblia, ang Diyos nasa langit, ikaw nasa lupa. Kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. Huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Pakauntiin mo ang iyong salita. Make it as brief as possible. Huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang sa kanilang maraming kasasalita ay didingding sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama sa langit ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Even before you speak the word, naiintindihan na ng Diyos yun. Kaya ang panalangin ay brief, precise,
concise, at hindi ulit-ulit. Umaga at gabi. Walang patid habang buhay tayo. Huwag kayong makakalimot manalangin, mga kapatid. Yan po ang nasa Biblia. Ngayon, ang ating tanong, paano tayo makakatiyak na ang ating panalangin ay papakinggan ng Diyos? Basahin po natin sa Kalawang Timoteo 2:22. Kapwa't layuan mo ang masasamang kita ng kapilan. Sundin mo ang kawanan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa puso ng malinis. Kailangan po pala ang tumatawag sa Diyos mula sa pusong malinis. Ano po ba yung pusong malinis? Kasi, pagkatatawag ka sa Diyos, ang puso mo'y marumi, hindi ka po papakinggan. Basahin natin ang unang Pedro 3, versikulo 10 hanggang 12. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ang ganda po nun, no? Ang mata ng Panginoon nasa matwid. Ang kanyang pakinig, yung ears of the Lord. Ang kanyang pakinig ay nasa kanilang mga daing o panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya pag ang nananalangin po ay mayroong masamang gawain, may masamang puso, iisa lang po ibig sabihin nun. Manalangin ka na maghapot magdamag, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Pagka masama ang puso ng tao, masama ang gawain ng tao, imposible pong pakinggan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matwid ay kanyang kaluguran. Nalulugod siya pag ang nananalangin matwid. At kaya para tayo pakinggan, kailangan meron tayong malinis na puso. Sabi ni Pablo kay Timoteo, kasama ng nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ano po ang kahulugan ng pusong malinis? Pakinggan niyo sa Gawa ng mga Apostol 24:16. Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Ayun, kailangan pala ang ating budhi, ating puso, walang kapaslangan o laban sa Diyos at sa mga tao. Pagka mananalangin tayo, meron tayong laban sa Diyos. O kaya meron tayong kapaslangan laban sa Yan ang mga tao. ninyo. Hindi po papakinggan ng Diyos ang Ha? ating panalangin. Kaya kailangan may malinis tayong puso eh. Bakit po? Pakinggan nyo kung ano ang nasa puso ng tao. Sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 19, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga panusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Tatapwat ang kumain hindi maghugas ng mga kamay at hindi makakahawa sa tao. Maliwanag po ang sagot ng Biblia. Sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, pagpatay,
pangangalon niya, pakikiapig, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Yan po ang mga marurumi sa puso. Kaya ang sabi ng Diyos sa 17:9 ng Jeremias, pakinggan nyo. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Maliwanag na maliwanag po, nakikita ng Diyos ang puso. Sino ang makakaalam? Ang puso ay magdaraya higit sa lahat ng bagay. Eh doon nga sa isang salin ng Biblia, the heart is evil, deceitful, sabi sa ibang salin. Eh, yung puso na magdarayang higit sa lahat ng bagay, walang makakaalam kundi ang Diyos eh. Kaya pag nananalangin ka sa Diyos, sa puso mo namumuhi ka sa asawa mo. Pinagtataksilan mo yung asawa mo, sa puso kasi nanggagaling ang pakikiapig, karumihan, pangangalon niya, masamang pag-iisip, pagsaksi sa di katotohanan o mga kasinungalingan, nandiyan yan sa puso. Nananalangin ka, meron kang ganyang iwi-iwi sa puso mo. Meron kang nakatanim na galit sa puso mo laban sa iyong kapwa. Paano ngayon yun? Hindi, sayang ang panalangin mo, kapatid. Hindi nakikinig ang Diyos eh. Kaya, ang isang dapat ating maintindihan para ang ating panalangin, pakinggan ng Diyos, maglinis tayo ng puso. Mga kababayan. Kaya hindi pwede basta nananalangin ka na lang eh. Kailangan malinis yung puso mo eh. Halimbawa, mag-asawa kayo, hindi kayo nagkakasundo, pakinggan kaya ng Diyos ang panalangin nyo? Basahin natin ang unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Nakita niyo yun, mga kababayan? Hindi ka mga lalaki, makipamahay kayo sa inyong asawa ayon sa pagkakilala. Pakundanganan niyo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Yung salitang pakundanganan ng babae, magkaroon ka naman ng pataan sa asawa mo. Huwag mong sinisipa. Huwag mo sinusuntok ang asawa mo. Huwag mo sinisigawan na pinapahiya mo sa harap ng maraming tao. Pakundanganan ng babae, gaya ng marupok na sisidlan, upang ang inyong mga panalangin huwag mapigilan. Kahit pala manalangin ka ng manalangin, malupit ka sa asawa, hindi naman pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Nakita niyo po yun, mga kababayan? Pakundanganan ng babae, gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Napipigilan po ang panalangin ng mag-asawa, lalo na ng lalaki, na wala pong pakundangan sa asawang babae. Malupit sa asawang babae. Hindi yung nagmamahal sa kanyang asawa. Yung asawa niya niluloko. Ang nakatalikod yung asawa niya, may kapalit. Ganon din yung babae. Pagka ikaw hindi ka rin tapat sa asawa mo, nananalangin ka ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Huwag kang umasa na pakikinggan ka ng Diyos. Nasa salita kasi ng Diyos yan eh. Kaya namin tinuturo, mga kababayan, para hindi ba kagaya ng ibang pastor, manalangin tayo. Manalangin na lang. Ganun ba talaga yun?
Manalangin ka na lang kahit anong kondisyon, kahit anong sitwasyon mo. Eh hindi po, ang Diyos po may delikadesa eh. Ha? Hindi naman siya basta nakikinig sa panalangin ng tao. Ayan, daan. Ulitin natin yung 9:31 ng Juan. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tatapwat kung ang sino bang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun, ang pinakikinggan ng Diyos, yung taong hindi masama ang kalooban. Kaya nga, ang sabi kay Pablo nung siya ay tawagin ng Diyos sa iglesia, yung unang talatang binasa ko sa inyo, dun sa Gawa ng mga Apostol 22:16, At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. ayun, magtindig ka, magbautismo ka, kasi sa bautismo, ipapatawad ang kasalanan, tapos na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagka ikaw ay nabautismo, napatawad ang mga kasalanan mo, pwede ka nang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Makakapanalangin ka na may tiwalang papakinggan ka ng Diyos pag napatawad ang kasalanan mo. Basahin natin ang ikalawang Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yan ang mga kondisyon ng Diyos eh. Kung ang aking bayan tinatawag sa aking pangalan, magpapakumbaba, dadalangin, hahanapin ang aking mukha, tatalikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit. Kaya ang kondisyon ng Diyos, hindi naman ako mahirap eh. Saka dito ako. Kailangan mo, iwanan mo yung masama mong gawin. Pag dumalangin ka, papakinggan ka ng Diyos. Yan po ang kasiguraduhan na ang Diyos makikinig sa ating panalangin. Maglinis muna po tayo ng puso. Kaya nga po natin pinag-aaralan itong doktrina ni Kristo eh. Kasi kung di natin pag-aaralan ito habang panahon na lang, nagre-relihiyon tayo, naniniwala tayo na nanalangin tayo, tapos antay ng sagot ng Diyos, wala naman dumarating na sagot. Eh kasi hindi ka pinapakinggan. Kailangan bago tayo pakinggan ng Diyos, sumunod muna tayo sa Diyos. Ang pagsunod, maglinis muna tayo ng puso. Nagaganap ko yan, unang-una sa bautismo na itinuro ng Biblia. Linisin natin ang ating puso. Alisin natin ang lahat ng kasamaan sa puso bago tayo manalangin sa Diyos. Basahin po natin ang Efeso, Kapitulo 4, at versikulo 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Eh, pagka ang puso, punong-puno nito, may pait, may kagalitan, may kadaldalan, panlilibak, masamang akala. At as mananalangin ka ngayon, eh paano ka ngayong aasang papakinggan ka ng Diyos? Kahit lahat ng santo, tawagin mo, hindi ka papakinggan ng Diyos. Yun ang nasa Biblia. At yung pong nasa Biblia, yun ang totoo. Hindi yung iniisip natin. Hindi yung palapalagay ng pastor. Hindi yung maling pag-asang binibigay ng pastor. Manalangin ka in the name of Jesus. Eh, in the name of Jesus nga, wala ka naman sa kondisyon. Marami kang masamang nakaimbak sa puso. Kailangan linisin muna yon mga kababayan. Pakinggan nyo. 15:3. Ano natin malilinis ang ating puso? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ayun, malilinis kayo sa pamamagitan ng salita na aking sinalita.
Yung palang panlinis, yung salita ng Diyos. Paano malilinis? Basahin natin ang 119:11 ng awit. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang panlinis, salita ng Diyos. Parang sabon. Para makalinis yung sabon, babad mo o kaya kuskusin mo. Pero kung yung sabon, ilalagay mo sa isang tabi, yung damit nasa isang tabi, hindi malilinis yun. Magugunaw namon doon, hindi malilinis yun. Kailangan gamitin mo yung sabon sa paraan na dapat mong gamitin. Ganon din naman ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos panlinis. Pero para makalinis yun, papasukin mo sa puso mo ang iyong salita. Sabi ni David, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya po kailangan natin itong pag-aaral ng doktrina ni Kristo Kasi, paano mong iingatan ang salita ng Diyos sa puso mo kung wala ka namang malay sa salita ng Diyos? Sa iglesia mo ang ginagawa ay puro milagro. In the name of Jesus, in the name of Jesus, puro ganun. Asan ang salita ng Diyos? Pinag-aaralan ba? Kailangan ng salita ng Diyos, yun ang panlinis po Ang panlinis, salita ng Diyos, ilalagay sa puso, pagkatapos susundin. Tandaan niyo po, pakinggan mo ang salita ng Diyos, lalagay mo sa puso, tapos susundin mo. 1:22 ng unang Pedro. Pakinggan niyo. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Ang pagkalinis, nasa pagsunod sa pagtalima. Nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan na tatalimahin natin para tayo malinis? 17:17 ng Juan. Akabatin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Nilinis ang wika ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pagtalima sa katotohanan o salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, papakinggan, kagaya ng ginagawa natin, binabasa natin sa Biblia, tapos tatanggapin mo sa puso, tapos susundin mo. Ano-ano yung mga salita ng Diyos na ilalagay sa puso para tayo luminis. Para kung manalangin tayo, papakinggan tayo ng Diyos. Ano-ano ba yung salita ng Diyos na ilalagay natin sa puso na may kinalaman sa ating mga pananalangin para luminis ang puso at pakinggan tayo ng Diyos. Pakinggan nyo mga kapatid, doon sa isang talata ng Ikalawang Timoteo 2:19, ganito nakasulat. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yun. Lalayo sa kalikuan ang bawat nananalangin. Lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla o nananalangin sa pangalan ng Panginoon. Kailangan pala, unang-una, lalayo tayo sa kalikuan. Lalayo ka sa bisyo. Lalayo ka sa pambababae, sa panlalalaki. Lalayo ka sa pagsusugal. Lalayo ka sa saring-saring gawain ng makasanlibutang gawain ng laman. Lalayuan mo yan para malinis ang puso at pakinggan ka ng Diyos pagka mananalangin. Alin-alin niyang mga lalayuan ating kalikuan? Galatia 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagkataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan,
mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapananghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pala tayo aalisin, mga kababayan, ang mga gawa ng laman, the works of the flesh, pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Yung kalibugan binabanggit po dyan ay yung halimbawa meron ka ng asawa, pati yung iba gusto mo tao, lahat ng babae gusto mo. O kaya may asawa ka naman, payag naman ng Diyos mag-asawa ang tao. Kaya't si Jose nag-asawa eh. Si David nag-asawa eh. Pero kung pati yung sa kapwa mo tao, papakialaman mo, kaya lahat ng babae, pinagmamasahan mo, kalibugan na ang tawag doon. Ang sabi, mga kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang kukulam, ayan yung mga pangkulam na ginagawa ng mga mangkukulam, mga pagtatanim, pagtataniman, mga pagtatalo, paninibugho, mga selos. Meron pong mga tao, may mag-asawa, natingin ka lang sa iba, nagsiselos na, nangungurot na. O kaya pati nga unggoy yata, pinagsosilosan ng iba eh. Sabi, ikaw naman ka, lahat na lang ng babae, pinagsisilosan mo, pati babaeng talangka. Talaga naman ka masarap yung babaeng talangka. Sabi nung nakapampangan ko, narinig yun, masyado na ka mang mapangalalo. O, na ng babae, pangalaluan mo. Pagsilosan mo. Pati babae waring talangka, pagsilosan mo, ngara. Pati ba naman ka, babaeng talangka, pinagsisilosan mo. Merong gano'n mga siloso't silose. Gawa po ng laman yan. Pagka meron ka niyan, mga pagkakapuotan, pagtatalo, mga kainggitan, mga kalayawan, mga bisyo. Pagka meron ka niyan, kayang lang panalangin mo, kapatid eh. Kaya dapat alisin yun eh. Malinis ang puso. Pagka malinis po ang ating puso, malinis pati dila. Basahin po natin ng Mateo 12, versikulo 33. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga umupo, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayun. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang talinghaga, Scared, pabutihin niyo ang puno, bubuti ang bunga. At samain niyo ang puno, masama ang bunga. Sapagkat ang punong kahoy nakikilala sa kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulugan, sabi niya doon sa mga yung kalaban niya, paano kayong masasama makakapagsalita ng mabubuti? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Pagka pala ang puso masama, yun ang puno eh. Masama rin ang lalabas sa bibig. Pabutihin mo yung puso, bubuti rin yung bibig at saka yung dila. Pero pag masama yung nasa puso, masama ang lalabas sa dila o sa bibig. Kaya, doon sa 6:45 ng Luka, ang sabi ganito, Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso. At ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. ayun, yung kasaganaang nasa puso,
Yun ang lumalabas sa bibig. Halimbawa, para maintindihan lang po ninyo, bibig ng halimbawa. Pag ang isang tao sa bungero, ang puso niya, mahilig siya sa sabong, kausapin mo, ang pag-usapan mo yung manok, kakasundo kayo. Gusto mo, kung kayo mag-usap tungkol sa manok, kakasundo kayo, yun ang nasa puso niya eh. Para halimbawa, merong isang dalaga, nililigawan ng 5 lalaki. Gusto mong malaman kung sino yung nasa puso niya, yung sa 5 nanliligaw, kausapin mo, oy, naliligaw pala sa'yo si Dani ha. Ah, yung koron, naliligaw din pala sa'yo si Efren eh. Oo nga ika. Para ramdaman mo kung si Efren nga ang gusto niya kasi gusto niya pag-usapan yun eh. Kung ano yung nasa puso niya, yun ang lalabas sa bibig niya. Yun ang sabi ni Kristo. Kung ano yung masagana sa puso, lalabas yun sa bibig. Ang mabuting tao, kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Ang masamang tao, kumukuha ng kasamaan sa masasamang kayamanan ng kanyang puso. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya po, ang malinis ang puso mo, nilinis din ang bibig mo. Ang malinis ang bibig mo, malinis ang dila mo, manalangin ka man, pakinggan ka ng Diyos. Pero pag masama ang puso mo, masama rin ang dila mo, ang sinasabi mo kasinungalingan, ang daraya, pagpapaimbabaw, ay naku, hindi ka po papakinggan ng Diyos. Ayon sa Biblia, hindi ako may sabi nun. Pagka ang puso mo at ang bibig mo parehong masama, ang nakalabas sa bibig mo, pandaraya, kasinungalingan, kung ano-anong mga daya, hindi ka po papakinggan. Basahin uli natin ang unang Pedro 3:G. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga kapiling ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Di po ba maliwanag na kababayan sa salita ng Diyos? Ang nagnanais umibig sa buhay, makakita ng mabubuting araw, magpigil ng kanyang dila sa masama, ang kanyang labi, huwag magsasalita ng daya, tumalikod siya sa masama, gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon nasa mga matuwid, ang kanyang pakinig nasa kanilang mga daing o panalangin. Kaya nakakatiyak tayo, pag malinis ang puso natin, hindi nagdadaya yung ating bibig, yung ating dila, hindi nagsasalita ng masama. Pagka ginamit mo yung bibig mo, nanalangin ka sa Diyos, eh yung bibig mo hindi naman masamang bibig, papakinggan ka ng Diyos. Bakit po? Ano ba epekto ng masamang bibig, masamang puso sa panalangin ng tao? Pakinggan nyo. Sa 3:6 ng Santiago. At ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusan at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama
at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Yun, hindi pala dapat yun. Sabi ni Santiago, sa bibig, lumalabas ang pagpuri, ang panalangin. Sa bibig din lumalabas ang paglait. Sabi, hindi dapat magkaganyan, sabi ng alagad ng Panginoong Jesus. Ang dila ang wika, isang apoy. Yung apoy po, maliit lang, nakakasunog ng isang gubat yan. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan, ang dila pinagniningas ng impyerno, sapagkat ang bawat uri ng hayop at ibon at nagsisiusan, mga bagay sa dagat, pinapaamo at napapaamo ng tao. Kita nyo? Totoo naman yun Kaya nga meron lang tayo At yung dolphin, napapaamo ng tao, sasayaw, mga aso, mga lahat ng klase. At yung mga isda, napapaamo ng tao. Pero yun ang wikang dila, hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, puno ng lasong nakamamatay, na siyang ating ipinagpupuri, ipinapanalangin sa Ama, ipinanlalait din natin sa taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig lumalabas ang pagpuri at ang paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito hindi nararapat magkagayon. Kaya pala kailangan, mga kapatid, pinag-uusapan pa lang natin, panalangin Hindi pa tayo nag-uusap sa ibang doktrina ni Kristo. Panalangin pa lang po ang ating topic. Mapakalawak palang bagay ito. Kasi kailangan pala, pag mananalangin ka, maglinis ka muna ng dila. Maglinis ka muna ng puno ng dila, yung puso. Maglinis ka ng pamumuhay. Aalisin mo yung pagdaraya. Aalisin mo yung panluloko. No? Aalisin mo yung pagpapaimbabaw. Kuminsan kasi may dila, paimbabaw Sabi nga ng mga kawikaan ng Tagalog, yan naman kay tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Mga kapatid, hindi totoo yung sinasabi. Sabi ng dila, oo. Sabi ng puso, hindi. Sabi ng dila, hindi. Sabi ng puso, oo. Niloloko sarili niya. Merong ganong mga tao na ang dila nagsasalita ng kasinungalingan. Yun nga, yung mismong dila na yon na pinagsisinungaling mo at pinandadaya mo. Yun ngayon ang gagamitin mo sa panalangin. Papakinggan kaya ng Diyos? Isipin nyo, mga kababayan, yun po ang humatol sa inyong sarili. Pakinggan kaya ng Diyos ang isang dilang puro pagpapaimbabaw ang sinasabi? O ang isang puso na kunyari maghiliw? Sabi nga ni Balagtas si Sus, yung sabi ni Balagtas. Sabi po ni Balagtas, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim, siyang isa-isip na kakabakahin. Yan ang nasa bro ni Balagtas na Florante at Laura. Merong tao kasi, ang pakita sa'yo, mukha masaya, pakitang giliw, pero ang puso, plastic, paimbabaw. Ang sinasabi, hindi totoo. Kaya kailangan, alam natin, kung ano salita ng Diyos na iipunin natin sa ating puso. Una-una, alisin nyo ikaandaya. Huwag kayo magsasalita ng daya, sabi ni San Pedro. Ang inyong mga labi, huwag magsalita ng daya. Ang inyong mga dila, magpigil sa masama. Tapos, ano pa ang ating dapat matandaan? Doon sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 37, mga kababayan.
Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo. Hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ang dapat palang pananalita mo, hindi, kung hindi, oo kung oo. Kasi, pag sinabi mong oo, hindi naman pala. Pag sinabi mong hindi, oo naman pala. Galing yun sa demonyo. Galing sa masama. Paano ka dapat magsalita? Pakinggan nyo sa Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Ang liwanag, ano? Ang itinuturo ng Panginoong Hesus at saka ng mga alagad, maging tapat tayo sa pakikipag-usap. Pag sinabi nating oo, ang inyong oo maging oo. At pag ang inyong hindi, maging hindi. Para huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Halimbawa, sa katapusan na kita babayaran, kapatid. Sabihin mo kung anong katapusan. Katapusan ng linggo, katapusan ng buwan, o katapusan ng mundo. Kasi, yung taong kausap mo, umaasa yon. Babayaran mo siya. Halimbawa, alam mo, hindi ka makakabayad. Na binagipit ka, bago dumating yung katapusan, puntahan mo na, kapatid. Yung inaasahan ko parang malabo eh. Pwede ba na pag nakuha ko sa kita babayaran, patawarin mo ako? Ganon. Maging tapat tayo. Pag sinabi nating hindi, hindi. Pag sinabi nating oo, oo. Darating ka ba? Pupunta ka ba? Ano dapat mo sagot? Pupunta ako, sigurado. Yan, sigurado raw. Text man, hindi ganon ang pagsasalita. Para wag tayong magkasala sa ating dila, sa ating puso, laban sa Diyos. Dapat ganito. 4 ng Santiago. Pakinggan nyo sa 13. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon, ay malabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Yung pala ang dapat natin pagsasalita, hindi naman natin tiyak ang ating buhay. Meron akong kilala kong kamag-anak namin eh. Sabi nung anak niya, Nanay, bakit naman gabing-gabi alas 11, nagluluto ka pa? Kasi anak, masarap ang paksiw sa sinangag bukas ng umaga. Kaya pinapaksiw ko kahit yung ayungin. Pinaksiw. Pinabukasan ng umaga, hindi niya na nakain yung ayungin Binangungot, patay. Di natin alam ang bukas Kaya halimbawa, sinabi mo, dadating ka ba? Ang sagot mo, oo, kung loloobin ng Panginoon. Kasi hindi mo alam ang bukas Diba? Hindi mo alam. O kaya, kailan mo ako babayaran? Kung loloobin sa katapusan ng Oktubre. O kaya, sa katapusan ng taon. Pag sinabi mo yon, gawin mo. Ang inyong oo, maging oo. Ang inyong hindi, maging hindi. Upang huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Ganyan ang Kristiyano, mga kapatid. Hindi basta nagsasalita. Meron siyang palabra de honor. Pag sinabi niya, pinagsisikapan niyang magawa. Hindi yung, oo ka wala ka naman pala talagang balak na dumating. Diretsahin mo yung kapatid mo.
parang hindi ko gustong pumunta eh. Pasensya ka na. Hindi siya umaasa. Mas maganda nga yung hindi na siya umaasa dadating ka, tapos biglang-bigla dumating ka eh. Mas masaya siya. Kesa dun sa nangako ka, tapos hindi ka naman talaga dadating dahil ayaw mo naman talaga pumunta. Hindi ka tapat nun. Lalabas, hindi ka tapat sa tipanan. Ang dila mo nagsasalita ng daya. Meron kang paimbabaw. Yang mga yan, mga hindrance, mga pamigil sa panalangin para huwag tayong pakinggan ng Diyos. Pag nakikita ng Diyos na meron kang daya sa puso mo at sa bibig mo, ang dila parang ano yan, parang yung mga lahat ng hayop na papaamo. Ang dila hindi mapapaamo ng sino man tao. Eh, kung hindi mapaamo ng tao, at least mapaamo ng Diyos. No? Yun ang ibig ituro ni Santiago. Ang tao, hindi ka naturuang magtapat ng pagsasalita. Eh, paturo tayo sa Diyos. Nanay mo, tatay mo, asawa mo, kaibigan mo, hindi ka naturuang yung dila mo, ipigilan mo. Eh, maturuan naman tayo ng salita ng Diyos. Kasi, yung dila, ang ginagamit natin sa pananalangin, dapat makita yan na hindi masamang dila. Para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. At kalinsabay nung maganda o matapat na dila, yung matapat namang puso. Pakinggan nyo ang Kawikaan 31. Ganito ang ating mababasa. 31:26. Binubukan niya ang kaniyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kaniyang dila. Ayun ang dapat sa atin. Magbubuka tayo ng bibig, may karunungan. Ang kautusan ng kagandahang loob nasa ating dila. Yung dila mo, hindi hagupit. Kasi meron tao, ang dila pang hagupit eh. Dapat, ang kautusan ng kagandahang loob nasa ating dila. Kung magbubuka tayo ng ating bibig, dapat may karunungan. Yan ang kahilingan ng salita ng Diyos. Walang daya, walang pagsisinungaling, walang pagpapaimbabaw, walang pagpapakunwari. Pagka ang puso mo'y matapat, ang dila mo'y matapat, pag nanalangin ka, makakaasa ka, kapatid, pinapakinggan ka ng Diyos. At wala pong pinakamabuting bagay sa buhay na ito, kundi yung ang pag-asa mo'y mayroong Diyos na nakikinig sa iyo. Marami na akong dinaan ng panganib. Iba po yung may Diyos kang matatakbuhan. Maraming beses ako'y nabingit sa kamatayan. Pinagtulong-tulungan akong bugbugin ng mga diakono ng iglesia ni Manalo sa Guagua, Pampanga. Na-ospital ako na 1 linggo. Hinabol kami ng 12 iglesia ni Manalo sa Magala, may karet. Hinabol kami. Awa ng Diyos, nakaligtas ako. Doon sa binaugan ng Tarlac-Tarlac, dudukutin ako ng mga naka-uniforming PC. Noong araw may PC Philippine Constabulary. Mga 1976, nandun ako sa binaugan ng Tarlac. Nagpupulong po ako ron. Nangangaral ako. Dahil maraming nakikinig. Gusto akong damputin 4 na PC. Yung Kapitan Del Barrio sa binauganan, hindi pumayag na dalhin ako ng PC. Kung pumayag pala, patay na ako dahil yung pala, hindi naman PC. Nanghiram lang ng uniforme doon sa kanilang miyembro na nandun sa Camp Aquino. Pagka may kasama ka pong Diyos, manalangin ka sa panahon ng kagipitan. E nung ako po ay binubugbog ng 5 diakono ng Iglesia ni Cristo sa Guagua, nanalangin ako sa sarili ko, Panginoon, sana po huwag mo akong pabayaan, ako mag-isa lang eh. Hinatak ako dun sa garahe na madilim. Eh nung makapanalangin ako mabilis lang.
Merong matandang babae na nakakita na binubugbog ako, nagsisigaw, humingi ng saklolo, natakot yung mga diakono, nagtakbuhan. Yun. Iba po yung meron kang naaasahang Diyos sa buhay. Sa panahon ng kagipitan, ako po minsan na-ospital ako dyan sa Apalit. Ang aking presyon, bumaba ng 60 over 30. Ay, nangingitim na ako, sabi nung kapatid na More. Nung hindi na ako makahinga, Panginoon ko, maawa ka po. Yun lang, wala akong sinabing marami. Panginoon ko, maawa ka po sa akin. Nakaramdam ako ng Nakaramdam ako ng mainit na mainit. Parang nagnormal yung aking presyon. Naitakbo nila ako sa Malolos. Awa ng Diyos, maliit lang na panalangin. Panginoon ko, maawa ka po sa akin. Hindi ako makahinga eh. May sumpong ako ng asma. Awa ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Naramdaman ko na hinaawaan ako ng Diyos. Ganon din ang aking sinasabi, mga kapatid, bunga ng karanasan. Iba yung merong kan Diyos na inaasahan. Kasama ko yung aking apo, si Bage. Meron po kaming nasundan na isang truck na huminto sa highway. Yung pala, kaya huminto, flat. Nakabdo kami sa likod nung pinto na rin kami. Aba, wala pang ilang minuto may dumadating namang truck. Naku po, sinandwich kami ng 2 truck. Yung sinasakyan kong Mustang, na yupi. Yupi yung harap, yupi yung likod. Nung makita ko yung bakal, sasaksak sa likod ko. Napasigaw ako, Panginoon ko, maawa ka po. Uminto yung Pag nakita nyo, yung nakakita dun sa aksidente na yon, akala may namatay dahil yung harap, yupi, yung likod ng Mustang, yupi. Yung apo ko, tsaka ako lang naman kaming galos, awa ng Diyos. Basag lahat ng salamin. Sabi ni Bage, ko ano nangyari? Namilyarin ko, namilyari. Natutulog kasi siya, nasa aking kandungan yung apo ko, mga 4 na taon siya noon o 5. Sumigaw lang ako na, Panginoon ko, maawa ka po. Huminto yung pagdating ng bakal sa likod ko kasi yung bakal nung kotse na binunggo kami ng 2 truck Yung unang nasa harapan, nakaharang, yung nasa likod sinadsan kami. Yan po mga kapatid, karanasan yan. Nagtuturo na kung meron kang matatawagan Diyos, sa mga panahon ng kagipitan, hindi ka mapababayaan. Pangako po ng Diyos yun Nakasulat doon sa Hebreo 13:5. Sabi ng Diyos, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita mapagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ang Diyos kong nagsasalita, hindi marunong magsinungaling. Sabi niya, hindi kita pababayaan. Pag marunong po tayong magtiwala at sumunod sa Diyos at tumawag sa Kanya, magaganap yung salita niya, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Kaya napakahalaga po ng panalangin matutunan natin. Sandata natin ito sa buhay. Kanlungan sa buhay. Refuge. Pagka po tayo marunong ng aral ng Diyos, natuto tayong maglinis ng kalooban, ng puso, ng dila. Manalangin man tayo, makakaasa po tayong may Diyos na makikinig sa ating mga panalangin. Kaya lang, meron tayong mga gagawin. Magpipigil tayo ng dila sa masama, iiwas tayo sa pagpapaibabaw, pagsisinungaling, pagsaksi sa di katotohanan, pandaraya, yung mga ginagawang masasama ng dila, aalisin po natin sa ating yung mga kasinungaling, aalisin natin. Hanggang
puno ng sinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat Amin natin ang kasinungalingan. May anak Kaya ka maging sinungaling. na. Kagaya ng ibang mga nagsasabing Kristiyan. Kristyano. Kung kasinungalingan ang sinasabi, dapat tapat tayo sa ating pagsasalita. Walang pagbabaw, walang pagbabaw, walang pagkakunwari, o hindi. Sige, sa Wala tayong kasinungalingan. Marami Marami na tayo sa Diyos. Tinanong mo mga kapatid, marami na ating paksa, pati yung ating katao sa isang ayaw natin, kalooban ng Diyos para tayo ay pakinggan sa panalangin. Pati dila, ating puso, pati ating pag-iisip, dapat isang ayon ng kalooban ng Diyos sa ating ginagawa. Sa ito eh. Ito ay sa panalangin. Tingnan ninyo mga kapatid. Tayo turuan ng Diyos doon sa paraan ng pagsasalita. Yung dila na ating ginagamit sa pagsasalita. Hindi natin gagamitin sa Diyos eh. Hindi yung Kung ito. yung dila natin, pakalabit natin sa Yung lamok impyerno. ba? Sige na lang, sige na lang. Kinakalabit ni Satanas. Bakit ang gagamitin mo ngayon sa pagpuri sa Diyos at sa panalangin? Magagawa na lang ba? Ulitin nga natin Pagka- kapatid na Gilid 3 sa isla Santiago. At ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkat ay diliibat ang dila, nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katanungan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Parang isang apoy, ang dila, malaki ang kapangyarihan ng isang apoy na maliit eh. Yung maliit na apoy, nakakasulong na isang gubat yon. Basahin natin ang versikulo 5. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aanab ng lubhang maliit na apoy. Yung maliit na apoy, malaking gubat ang napag-aalap. Kagaya sa Australia, sa Amerika, sa California. Ang nagsindi yung isang maliit na damo. Ayun na. Pero ng forest fire, napakaraming napipilisyo. Ganun ang dila. Maliit lang siyang bagay. Pero nakaka-impluensya siya sa malalaking bagay. Ano ibig sabihin? Ang dila kasi kinakalabit ng impyerno. Pinagniningas ng impyerno. Pwedeng ang ating dila ay kalabitin ni Satanas para magsinungaling, para magpakunwari, para mandaya sa kapwa, at para magpaimbabaw. Walang kwenta, panalangin natin. Bakit po? At mapapahamak pa tayo ng ating dila. Mateo 12:36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Ayun. Bawat salitang walang kabuluhan, kaya pati yung pagsasalita, dapat disiplinado po tayo ng aral ni Kristo eh. Alam nyo ngayon mga kababayan, ano? Pati yung pangalan ng Diyos, ginagasgas ng tao eh. Oh my God! Oh my God! Yung bibiruan, oh my God, oh Diyos ko! Ha? Sa palengke, magkano yung bangos? 120 sa kilo. Diyos ko naman ikaw? Bangus lang yun, Diyos ko naman ikaw. Ba't pati ang Diyos isinasama natin sa tawaran ng bangus? Bawal po ng Diyos yun eh. Yung ang magsasalita, gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, hindi niya aariing walang sala. Ang gagamit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya kailangan gamitin natin yung ating dila. May respeto sa salita ng Diyos. May respeto sa Diyos. Huwag nating isama ang Diyos sa biruan.
Mga kapatid, tinuturo ba yan sa iba? Yan bang naririnig nyo, tinuturo sa ibang religion? Basta manalangin na lang ng manalangin sa in the name of Jesus. Hindi po ganon, mga kababayan. Matuto tayo ng aral ni Kristo. Yung ating bibig na ginagamit natin pagpuri sa Diyos, huwag nating gamitin sa pagsisinungaling, sa pagmumura sa kapwa-tao, no? Sa ang aapi, sa pagmamaltrato, sa panunumpa. Pero mga dila, nanunumpa pa eh. Pero dila, naninirang puri. Eh, huwag natin gamitin dyan para pakinggan tayo ng Diyos sa ating panalangin. Aalamin natin bukas ang karugtong nitong araling ito ukol sa dila. Nakita natin ngayon ang mahalagang bagay na salita ng Diyos na hindi tayo dapat magdaya, magpaimbabaw, magsinungaling. Linisin natin ang ating puso at ang ating dila para tayo ay pakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. Bukas po kung lolobin ng Diyos, itutuloy natin ang paksang ito. Kung ano ang mabuting bagay na mapapakinabang natin pag natutuhan natin ang tamang pananalangin sa Diyos. Alam nyo, mga kapatid, wala pong kaparehong kabutihan. Ang nananalangin tayo ay may nakikinig na Diyos. Pakinggan ka lang ng presidente, malaking bagay na. Pakinggan ka lang ng isang may authority o may kapangyarihan, malaking bagay na. Pakinggan ka ng Diyos. Wala pong kaparehong salapiyon o kayamanan na halimbawa, may karamdaman yung iyong mahal sa buhay. Eh, naliligalig ka. Eh, nanalangin ka, pinakinggan ka ng Diyos. Pero makatumbas na halaga yon, wala katumbas na halaga yon. Babaksak na yung eroplano namin eh. Awa ng Diyos eh. Yung ibang mga tao siguro sa eroplano, wala silang pakialam. Pero ako may pakialam eh. Papunta po kami sa Bible Exposition eh. Yung aming eroplano ay sinalubong ng mga buitre, ang lalaki. Naku po, yung makina ng eroplano, nayupi sa laki ng buitre. Kaya no, may dugo pa oh. Yung aming eroplano, nagpaikot-ikot po. Ba't kako ayaw tayong bumaba? Kung sumabog yung yung pala hindi pwedeng bumaba dahil pag bumaba at kami sumadsad, pagliliyab ang eroplano. Kaya inuubos muna nung piloto yung gasolina. Pagbaba namin, napakaraing bombero, napakaraing mga ambulansya. Walang kamalay-malay yung iba naming kasama, kaya ako'y nananalangin sa Diyos. Sabi ko, kung ito na po ang katapusan ko, Panginoon, hindi naman po ako makakatanggi. Kung hindi pa naman, sana, huwag kaming masugatan o kahit sino man sa amin. Awa ng Diyos, pag landing, ubos na yung gasolina, nag-landing na kami. Andun lang kami sa airport, paikot-ikot. Paikot-ikot, ba't hindi naman tayo umaalis? Paikot-ikot lang tayo, ayaw tayong bumaba. Hindi ko naman naiintindihan, kailangan pala pagbaba at sumadsad kami, dapat walang gasolina. Kasi kung maraming gasolina, sasabog kami doon. Kaya pagdating namin, marapakaraming nakaabang ng mga ambulansya, bumbero. Kaya awa ng Diyos, hindi naman kami nasugatan. Hindi naman kami sumadsad, nakalanding ng maayos. Pag meron ka pong aasahang Diyos, walang kasing laking kapayapaan sa puso na pagka meron kang kagipitang nasasalunga, meron kang naaasahan Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Kaya tinuturo po namin sa inyo itong matuwid na pananalangin sa Biblia. Bukas po, pagpatuloy natin ang bagay na ito, mga kababayan, sana po balik kayo, kapatid na Daniel. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagantabay sa atin pong mass indoctrination ngayong araw po na ito at nag-aanyaya kami bukas po sa ating day 5 ng ating pong mass indoctrination o pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo kung loloobin ng Diyos bukas, araw ng Friday,
Alas 7 po ng gabing muli dito po sa atin sa Pilipinas. Kung anumang oras po sa iba't ibang panig ng daigdig, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa ating patuloy na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan pa po, salamat sa Panginoon at sa inyo pong lahat na nagpaunlak na samahan kami ngayong gabi nito. At nag-aanyaya rin kami mamaya pong alas 9:30 ang atin naman pong Global Prayer for Humanity ay nakaschedule. Kayo pong lahat ay aming inaanyayahan. Ano man po ang inyong pananampalataya. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ngayong gabi, minsan pa po kami nag-aanyayang samahan ninyo kami sa isang maiksing panalangin. Manalangin po tayo. Ama namin na nasa mga langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, nagpapasalamat po kami na kami ay nakaraos sa maghapon. Binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita ng aming mga kapwa-tao. Sana po, Ama, patuloy mo kaming mapagtiyagaan. Bigyan mo ng mabuting pagkakataon na mapaglingkuran ka, papasalamatan sa lahat po ng kabutihan mo sa aming mga kaliitan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ngayong nagpatawad na po kami sa mga nagkasala po sa amin. Pakialaala mo ang aming mga kapwa-taong nakinig ng iyong mga salita. Sana makabalik silang muli sa araw ng kinabukasan sa pag-aaral ng iyong mga katiwiran. Sana ibaala ka na rin dumaba sa aming mga kalooban na mga pakiusap na ibig namin idulog sa iyo. May kanya-kanya kami pinagdaraanan sa buhay. Mabibigat na suliranin. Panginoon, ipinalagak namin sa iyo lahat ng aming mga kabalisahan. Pagdinig mo sa aming pakiusap at pagtubod